Diabetes at kidney disease, 'di ba? Kala natin dalawang magkaibang sakit pero konektado po sila. Basta may diabetes, may tsansa, actually mga 33% magkakaroon ng kidney disease. Lalo na yung mga kidney failure, nagdadialysis. Sa mga nagdadialysis na nasira na kidneys, mataas ang creatinine, ang number one na sumira sa kidneys nila ay diabetes. Yan ang number one sumisira. Pangalawa lang yung high blood, yung mga kidney stones. So, diabetes talaga kalaban natin. Dati, ang may diabetes sa Pilipinas, mga 4% lang eh. Ngayon, siguro baka aabot na ng 10%. Sa dami ng mabibili mo sa supermarket na matatamis, mga fast food, mga donut, mga pastries, talagang parami ng parami ang may diabetes. Kaya, nakikita nyo, ang daming-daming dialysis center, ang daming-daming nagkaka-kidney disease. Yan. Tawag dito po, medical term, diabetic nephropathy. Okay? So, bilang internist, cardiologist, ito mga inaaral din namin. Pag nasisira na ang kidneys dahil sa diabetes, ito po nangyari. Bukod sa sugar na lumalabas sa ihi, di ba? Pag diabetes ka, mataas ang blood sugar mo, lalabas sa ihi, kaya nilalanggam yung ihi. Meron ding protina na lumalabas sa ihi. Kaya kapag maraming protein, ito kasi nasisira yung glomerulus ng kidneys. So, pag nagli-leak yung protein, dapat hindi siya nagli-leak. Ang nangyayari, mabulang-mabula yung ihi. Para siyang iced tea. Tapos, pag ginawa ng urinalysis, makikita may albumin. So, may +1, +2, +3. Ibig sabihin, may sira na ang kidneys. Okay? Pero hindi naman lahat. Mamaya tuturo natin paano tayo iiwas na hindi makasali doon sa 33% na katao na masisira ang kidneys dahil sa diabetes. May magandang slides ako nakita. Mga ibang slides na nagamit ko kay Dr. Tala at maganda yung gawa niya. Diabetic nephropathy. So, ibig sabihin ng nephropathy, kidney disease. Dahil sa diabetes, nasira yung kidneys. Okay. Usually, in 10 to 15 years pa. Pero syempre, pag nagka-diabetes ka, madalas pang matagalan to. Unless mild lang yung diabetes mo na mababalik pa natin sa normal. Pero pag may diabetes, after 10 years to 15 years, 1/3 isa sa tatlo, 33%, masisira ang kidneys. Pero may ibang tao naman, sinuswerte, papakita ko sa inyo paano swertehin sa gamutan, hindi aabot sa kidney disease. Yan o. 1 in 3 with type 2 diabetes, masisira ang kidneys. Yan o. Diabetes ang number 1 may kasalanan, kaya nagkakaroon ng kidney failure, kaya nagdadialysis. At ito po ay nakakatakot dito. Sa type 1 diabetes tsaka type 2 diabetes, 21% or 11% ang kinamamatay ay kidney disease. So, pag may diabetes, di ba alam natin, diabetes, maraming komplikasyon, di ba? Diabetes, namamanhid ang kamay, namamanhid ang paa, may napuputulan ng paa. Diabetes, lumalabo yung mata, may nabubulag. Diabetes, may nasisira yung puso, na heart attack, na stroke. Pero ito, diabetes, kidney failure naman ang tinatamaan. Yan, no? Yan, no? Diabetes, ano yung mga nagiging problema? Cause of death, stroke, heart attack, heart failure, sudden death, at kidney failure. Kasama po yun. Kaya dapat ba-control ang blood sugar. Isa to sa pinakamahalaga para hindi umabot sa kidney disease. Ito nga healthy na blood sugar 99, 100 and below milligrams per DL. Pero pag 126 na pataas, mataas na to. Yan ang fasting blood sugar. Pag yung isang test ng blood sugar, hemoglobin A1C, maganda po to. Ito yung blood sugar ng 3 buwan. Makikita mo ano blood sugar in 3 months. Mas accurate nga to. Dapat nga mababa, 5.6. Pero kahit 6.5 and below, po pwede na yan. Sa mga diabetes, 6.5 and below, 126 and below, kung diabetic ka, mapababa natin ng ganyang level, maganda-ganda na yan. Ano ang senyales na nasisira na ang kidneys? Let's say may diabetes kayo. Ano binabantayan natin? Ito,
masyado mabula yung ihi. Pag pina-check ang urinalysis, ayan, may protina, may albumin. Yung blood pressure tumataas na. Pag tumataas na ang blood pressure, pwede talagang may high blood o pwede nasisira na ang kidneys. Nagmamanas ang paa, may komplikasyon na sa mata. Meron ng diabetic retinopathy. Ibig sabihin, pag in-examine ng ophthalmologist, meron na nakikitang mga ekstrang ugat sa mata. Ibig sabihin, pag yung mata may diferensya na dahil sa diabetes, yung mga artery nasisira na, malamang pati yung kidneys nasisira na rin. Pati yung artery sa puso, baka nagbabara na rin. Pati yung artery sa utak, nagbabara na rin. Pati artery sa paa, lumiliit na rin. Kaya mas namamanhid yung paa. At pwede nga magsugat sa paa na hindi gumagaling. Ayan, nagmamanas, ihi ng ihi, tumataas na blood pressure, sign na tinatamaan na yung kidneys dahil sa diabetes. Leg cramps, marami naman nagle-leg cramps. Pero ito talaga yung pinaka-sign eh. Anemic. Anemic na. Kasi ang kidneys, ang gumagawa ng isang hormone, erythropoietin, ang trabaho nitong hormone na to, pataasin ang dugo sa katawan. Gumawa ng red blood cell. So, kidneys nag-uutos sa mga buto na gumawa ng red blood cell. Pag nasira ang kidneys, wala nang taga-utos, kaya anemic. Kaya basta na kidney failure, lahat sila anemic. At pag nag-anemic ka na, lalo masisira yung katawan. Kulang ka sa oxygen, kulang ka sa dugo. Ano ang mga risk factors na nakakadagdag sa problema? Mas matanda, syempre. Tulad ng sinabi ko, mas matagal yung diabetes, 15 years or more, doon na nag-uumpisa. Kaya mas matanda, mas matagal may diabetes, mas di maganda. Lalaki, usually a little more lalaki, tinatamaan ng kidney disease. May ibang sakit, may high blood, mataas ang overweight, mataas ang cholesterol, nakakadagdag din yun sa sira sa kidneys. At syempre, sigarilyo, bawal talaga. Pag diabetic talaga, zero smoking talaga. Malaki talagang sira. Paano malalaman na may sira ng kidneys? Check ang urinalysis. Pag laging may albumin, yun na po ang sign. Ang kidney disease may stages. Stage 1, stage 2, 3, 4, 5. Pag stage 5 na, ito na mataas yung creatinine, for dialysis na siya. Stage 1, stage 2, tulad nga na sinabi ko kanina, pag 10 years na ang diabetes mo, pwede na masira ang kidney disease. May protina na sa ihi lumalabas. At dito nga, pag stage 3 na, high blood na, nasisira na yung mata, nagkakakomplikasyon na. Ito lang basically pinapakita ilang years na may diabetes. 5 years, 10 years, 15, 25 years. At ito, pababa ng pababa yung kidney function. Pahina ng pahina yung kidneys hanggang mag-dialysis. Gusto natin makontrol to. Gusto natin makontrol siya. Ito na po, paano natin makokontrol? Ito yung pinakagusto kong slide eh. Sabi sa slide na to, mga medical studies to, dito tayo kakapit lahat ng diabetic. Pag na-control mo lang ang blood sugar mo, okay? Mababa mo lang sa halos normal, kahit 126 milligrams per DL, mababa mo lang yung blood sugar mo, iwas matatamis, bawas pagkain. Pag na-control mo lang, ito yung malaking benepisyo. Ano tong yellow na naka-point pababa? Ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng komplikasyon, less 21%. Hindi ka ma-heart attack, 14% less. Hindi ka ma-stroke, 12% less. Hindi masisira ang kidneys mo, hindi masisira mata mo, 37% less. Kung makokontrol mo ang blood sugar mo. So, lahat na nakontrol ang blood sugar, panalo. Lahat na hindi nakontrol, talo. Proven siya. P.001. Alam ng mga doktor yan. Talagang may medical benefit yung pag-control ng blood sugar. Okay? Ito na pinakamahalagang slide sa ituturo ko sa inyo. 2, 4, 6, 7 to. Itong 7, pag nagawa ng lahat ng diabetic, hindi kayo aabot sa kidney disease, baka hindi na rin aabot sa heart attack, pwedeng mabuhay ng normal.
Pero kailangan susundin itong 7. Ano tong 7 na to? Actually, ang nephrologist nyo, internist nyo, ang doktor nyo, siya po ang gagabay sa inyo, di ba? Tsaka itong mga ibang gamot, i-reseta nyo sa inyo. Pero, kailangan alam nyo rin para susundin ninyo. Number 1, ang blood pressure nyo dapat 130/80 or lower. Okay? Ibang usapan to. Alam nyo, high blood, di ba? 140/90. Ito, iba pa. Pag diabetic ka, gusto natin ganyang kababa. Kung 120/80, mas maganda. Hindi pwede lalampas sa 130/80. Iba ang level ng blood pressure sa diabetes. Ito, binibigyan ng gamot. ACE inhibitor, parang enalapril. ARB, parang losartan. Pipili na isa doon. Binibigay yung gamot para hindi masira ang kidneys. Mamaya explain ko to. Blood sugar, dapat less than 6.5. Ganyang kababa. Mga 126 lang. Yan, o. Dapat mababa. Pag hindi bumaba, masisira ang kidneys. Cholesterol, bad cholesterol, dapat less than 100. Diet or gamot. Anemic, ang hemoglobin mo dapat mataas, 11 to 12. Pag naging anemic, nagkakakomplikasyon. Ito para maprotektahan yung mga lining ng mga artery natin, aspirin. Pero doktor lang magbibigay ng aspirin. Doktor magdi-decide kung pwede ka o hindi ka pwede ng aspirin. At sigarilyo, 0. Bawal talaga. Pag nagawa nyo tong 7, safe na kayo. Kaya mahirap eh. Paano ibababa yung blood sugar? Pinakamahalaga dito, blood sugar. Siyempre, yung mga bawal na matatamis. Diba? Kaya lagi ko sinasabi, tubig lang talaga. Ano iinumin ko, Doc? Kahit anong liquid pumasok, tubig. Gusto mo black coffee, gusto mo lang konting lagyan ng lemon water, gusto mo konting tsaa, pero tubig pa rin. Okay? Gigigil ka sa soft drinks, wala tayong magagawa. Hindi talaga po pwede. Lalo na kung may diabetes. Ito nangyayari sa diabetic kidneys. Lumalaki itong isang arteriole, lumiliit itong isa. Para maayos to, binibigyan natin ng gamot. Punta kayo sa nephrologist ninyo, wala tayong choice, basta diabetes at tumataas na creatinine, may protina na sa ihi, walang choice eh. Babalik tayo sa nephrologist nyo every 3 to 4 months. Kahit walang pera, walang choice eh. Kasi pag hinayaan natin, di kayo magpapacheck up, baka pagbalik nyo, ang taas na ng creatinine, dialysis, gagastos tayo ng milyon. Hindi lang 100,000 hanggang milyon aabutin sa dialysis. So, pag ganun tayo, pag inad-add mo, yung tuloy-tuloy ng dialysis for several years, aabot ng milyon siya sa gastos. Kaya nga, mas maganda maaga pa. Itong dalawang gamot, either or, pipili lang na isa. Pwedeng ACE inhibitors, tulad ng mga generic lang to, enalapril, captopril, lisinopril, or ARB, losartan, valsartan, irbesartan, lahat ito. Pwede, bibigyan kayo ng kidney doctor nyo ng maintenance nito sa tamang dosis at sa tamang pasyente. Okay? Hindi lahat na nakikinig iinom nito mali po. Hindi po ganon. Dapat early stage lang ng kidney disease. Kasi pag late na, super taas na ang creatinine, nagloloko na yung potassium, hindi na rin pwede ito. Diba? Sa umpisa pa lang. So, meron siyang tamang timing lang. May tamang timing lang. Strategies to use. Pag buntis, bawal to. May balak magbuntis, bawal to. Okay? Kung may high blood, mas maganda to. Hindi siya sinasabay, choose one lang tayo. Okay? Punta kayo sa doktor. Kung may diabetes kayo at medyo matagal na diabetes ninyo, malamang bibigyan kayo nitong gamot. Siyempre, other tips, exercise, diba? Tigil alak, tigil sigarilyo, blood sugar, bawas stress, kasama naman yan. Blood sugar goals, may tulong. Meron pa tayong other tips. Tubig, kailangan maraming inom 8 to 12 glasses habang wala pang kidney failure. Minimum 8 to 12 glasses para malabas yung mga dumi sa katawan, gumana yung kidneys. Alat, babawasan sodium. Protina, binabawasan na pag medyo ending na. Yung exercise, wag din sobrang
Huwag sobrang pagod, sobrang takbo kasi yung muscle protein yan, may muscle breakdown. Huwag magpapasuntok, boxing, MMA, lahat yan. Pag nabugbog kasi, pwede masira. Mga hazing, lahat yan, nasisira ang muscle, masisira ang kidneys. Potassium, binabantayan. Kasi pag end-stage kidneys na, end-stage kidney disease na, tumataas na yung potassium. Yun na nga, pag tumaas na ang potassium, tumaas na creatinine, hindi na natin makontrol yung diabetic kidney, aabot na sa dialysis. Merong hemodialysis, peritoneal dialysis, kidney transplant, ay natin umabot dito. Kaya nga natin tinuturo. Short tips lang para sa blood sugar, bawas stress. Pag may sakit, i-check ang blood sugar. Nagloloko ang blood sugar pag may sakit. Pag na-hospital, biglang tataas yung blood sugar. Protina, wag sobra dami. Tama-tama lang. Isang pork chop lang, isang isda lang. Wag yung sobra-sobrang karne. Okay? Artificial sweetener, bawal, iwas na lang, o wag masyado marami. Kasi kung puro artificial sweetener, hindi rin maganda. Alak, syempre, matamis din siya, nakakasira din ng katawan. Ayaw natin ma-dehydrate. Init. Pag diabetic, ayaw natin mainit. Ma-dehydrate, kulang sa tubig, masisira din ang kidneys. Kulang sa tulog, tumataas ang blood sugar. Yan. Alam nyo naman yung mga bawal, ingat, kahit yung mga SARSA, yung mga may kidney disease, mga nagda-dialysis, alam nila, mga ketchup, maalat, matamis, di ba? Halos, pwede naman kumain pag wala pa kayong sakit. Ang point ko, hindi siya unli. Hindi siya unli gravy na isang baso ilalagay mo sa kanin. Di ba? Yung normal kain lang, artificial sweetener, ingat, matatamis, alam nyo na naman. Soft drinks, alam niyo naman bawal, di ba? Ayan, alam niyo na naman bawal to. Fast food kasi, syempre, high carbohydrate, high fat, di ba? Maalat, sobrang tamis, di ba? Kaya mas maganda pa rin. Pwede kumain paminsan-minsan, pero mas maganda pa rin sa bahay. Ano pwede kainin? Kahit nga spaghetti, ang alat din eh. Di ba? Maalat o matamis. Maganda sariling luto. Pag sariling luto kasi, controlled mo eh. Controlled mo yung nilalagay na asin. Siyempre, pag sa restaurant, hindi naman nila gagawin pang diabetic to eh. Gagawin nila masarap para bumalik-balik kayo. Para sumarap, dapat maalat at matamis. Diba? Okay, so sana pa nakatulong ng mga tips para makaiwas sa diabetic kidney disease. Punta tayo po sa inyong doktor, pa-check ng urinalysis, mga kidney specialist, nephrologist, ang pupuntahan natin para dito. Ingat po palagi.